my beloved Boss Mike Cervera. Project naman ni Digong, pakita natin para sa mga mga fan niya rito. Yung idol ninyo, baka sabihin niyo di ko pinapakita. Papakita ko naman. Oo, para naman matuwa kayo. Sa lahat ng mga DDS na nandito, eto na yung pagkakataon na maging balansi ako. Pag pinakita natin yung parating ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, pakita na rin natin kung ano nagawa ni Digong. Kaya matuwa na kayo. Matuwa kayo. Mag-like na kayo, huwag na kayong kung ano-anong pagtatampot, kung ano-ano sinasabi nyo. Ito na. Makinig. Gawa ni Duterte, mag-ingat ka baka hindi ka na umabot sa kabila. Ganito kasi yan, hindi aksidente ang mga gumuhong tulay, kundi resulta ng korupsyon at palpak na pamamahala. Noong 2022 sa Davao City, bumigay ang isang tulay. Palusot, may bula raw sa epoxy, ang totoo, nilamon ng katiwalian ng pondo, kaya substandard ang gawa. Sa Isabela, isang tulay rin ang gumuho, 6 ang sugatan. Sinisisi ang truck, pero ang totoo, kung matibay ang tulay, bakit gumuho? Kasi nga, dinaya ang materyales, minadali ang proyekto, at ninakaw ang pondo. Sa bawat pagbagsak, madaming tao ang nadamay, sugatan, at kung sino-sino ang sinisisi, pero hindi ang utak ng proyektong ito. Ito ang Duterte legacy, hindi infrastruktura kundi delubyo. Build daw. Pero ang totoo, ang Pilipino ang nagbabayad ng buhay at dugo sa kapalpakan ni Duterte. Ay, nako! Sinabi mo pa, tumpak na tumpak eh. Eto na. Bigyan natin ng reaction ito. Eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo to Gawa ni Duterte, mag-ingat ka baka hindi ka na umabot sa kabila. Paggawa daw ni Duterte, mga kababayan, ayon dito sa video, paggawa daw ni Duterte, baka hindi na daw kayo umabot sa kabila. Grabe naman kayo, bakit? Baka daw bumagsak pag nasa gitna na kayo. Digong. Ganito kasi yan, hindi aksidente ang mga gumuhong tulay, kundi resulta ng korupsyon at grabe. Yung mga gumuhong tulay daw, hindi daw resulta ng ng aksidente. Yan ay resulta nga naman ng korupsyon at palpak na mga kababayan, pamumuno ni Digong. Kita nyo mga kababayan, tawag nila aksidente, bumagsak yung alin? Mga tulay, di ba? Meron pa nga dyan sa may Pangasinan Natandaan nyo ba? Di ba hindi madaanan yung Wawa Bridge? Tapos eto na naman, sa may Davao din may nangyari. Tapos yung ginawang tulay, yung Davao, mga kababayan, lugar pa niya. Biruin mo, lugar niya, tinipid pa niya. Kung lugar niya nga, tinipid niya, paano pa kaya yung lugar ng iba? Mga kababayan? Ayaw niyo t-shirt, tapon ko to. Di ba? Mga kababayan, yung lugar nga niya, mga kababayan, abay, kinurakot pa, tinipid pa, paano pa kaya yung ibang lugar? Kaya si Digong, mga kababayan, tuloy. Palpak na pamamahala. Noong 2022 sa Davao City, 2022 sa Davao City, mga kababayan, yan, resibo. Mismong lugar ni Digong. Yung tulay, mga kababayan, bumagsak yun. Tuloy. Migay ang isang tulay. Palusot, may bula raw sa epoxy, ang totoo, nilamon ng katiwalian ng pondo, kaya substandard ang gawa. Sa Isabela, grabe mga kababayan, ang dahilan daw, mga kababayan, may bula daw yung epoxy, napakababaw na dahilan, Biruin mo yung epoxy, may bula. Nasisi yung kabuuang proyekto dahil sa bula. Baka naman bumula, baka naman naglahong parang bula yung pondo. Kaya yan lang nangyari, bumagsak. Si Digong naman talaga, Sa bagay, si Digong, kung ano sabihin ni Digong pinaniniwalaan ng mga gunggong. Pero ako nun, mga kababayan, lagi na lang ako napapailing. Sa totoo lang, napapailing ako. Putik na yan, yung build na yan. Kita nyo yung project, bumagsak.
Kapag kabinanatan mo yung project ng mga nasisira at bumabagsak na hindi man lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, kahit pa kung sinong mga presidente ang nagdaan, sa kanya lang mga proyekto, nagbabagsakan yung mga tulay. Di po ba mga kababayan? Ano nangyari? Sasabihin nila, hindi yan. Yung Dolomite Beach. Grabe, ayun, binubungkal na. Alam nyo kung ano yung totoong aksidente? Nasasabihin ko sa inyo. Sa gustong bilis ng mga proyekto na ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron hong isang bumagsak. Yung alin, mga kababayan, dyan sa may PICC, natandaan nyo ba yun, yung maraming natabunan? Kasi ang problema, talagang sige sila na sige ng gawa ng proyekto noong panahon ni Pangulong Bongbong. Di po ba? Grabe yung pagpapaunlad nila noon eh. Biruin ninyo ng panahon ni Marcos, ni Apo Lakay. Ginagawa tayong tourist destination, mga kababayan. Yung mga mga Incheck, mga Hapon, mga malalaki mata, mga sakang, lahat mga kababayan, maiitim, mapuputi. Lahat dito nagpupuntahan. Di po ba? Kaya yung mga istruktura, sobrang tibay talaga. Kaya lang, yung aksidente na nangyari ng panahon na pinapagawa, ano ba yun? Yung folk arts theater ba yun? Yun. Gustong matapos kagad ni Madam para magamit at mapakinabangan dahil dagsa na yung mga turista natin. Ano nangyari? Ayun, mga kababayan, sa kakamadali. Film center. Oo, sorry naman. Hindi ko na naabutan yan. Hindi ko na naabutan yan, yung film center na yan. Ngayon, nakatayo naman na eh. Di ba? Hanggang ngayon, mga kababayan, tignan nyo. Nakatayo pa rin. Di po ba? Manila Film Center yan. Di ba? Yung bitaw, hindi pa sa lindol yan. Tuloy. Ang tulay rin ang gumuho, 6 ang sugatan. Sinisisi ang truck, pero ang totoo, kung matibay ang tulay, bakit gumuho? Kasi nga, mga kababayan, bakit kailangan nyo sisihin yung truck? Di ba? Napakarami namang mga tulay na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Pangulong Marcos Sr. Tulad niyan, yung Viaduct. Yung dyan, yung pinakamahabang tulay dyan sa NLEX. Mula Bulacan hanggang Pampanga. Mga kababayan, oo, nagkaroon na ako ng kamalayan, nandyan na yan. Tingin ko mga kababayan, hindi pa ako tao, nandyan na yan. Pero yung tulay mga kababayan, napakatibay talaga, Hindi nyo matatawaran yung tibay. Antindi mga kababayan. Pag gumawa talaga yung Pangulong Marcos Sr. noon, malupit eh. Hahangaan mo eh. Di ba? Yung San Juanico Bridge. Kita nyo, grabe. At saka yung mga tulay-tulay dito. Saan? Sa Maynila, sa mga probinsya. Grabe yung mga tulay, mga kababayan. Hanggang ngayon, buong-buo pa rin. Pero itong mga ginawa ni Digong, ayan, nagbagsakan. Tuloy. Dinaya ang materyales, minadali ang proyekto, at ninakaw ang pondo. Sa bawat pagbagsak, yun ang problema, ninakaw ang pondo. Diba? Alam nyo mga kababayan, ito, matatanggap pa natin kung habang ginagawa po, bumagsak, maaaring aksidente. Ano po? Maaari na mahilaw pa yung simento, tapos mga kababayan, sobrang nabigatan o may nilagay na mga crane dyan na mabigat, ayun, pwede pa, aksidente. Pero po kasi tapos na turnover na. Di po ba? Binuksan na ho yan, pinagmalaki pa nila. Pero pagkatapos mga kababayan, pagkatapos nila ipagmalaki, ilang buwan lang mga kababayan, ayun, hindi na magamit. Bakit umuuga na ho yung tulay eh. Di ba? Umuuga na. Ngayon, ang sisi,
Ha, mga kababayan, kasi daw inabutan kay Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan niya. Ibang klase talaga kasi. Di kong lahat may masisisi lang eh, no? Lahat. Basta magaganda, kahit hindi niya proyekto, sasabihin niya kanya. Kapag kapalpak mga kababayan, ituturo sa iba. Ha? Di ba? Tuloy. Madaming tao ang nadamay, sugatan, at kung sino-sino ang sinisisi, pero ni hindi ang utak ng proyektong ito. Ito ang Duterte Legacy, hindi infrastruktura kundi delubyo. Build. Ang legacy daw ni Digong, hindi infrastruktura, kung hindi dilubyo. Totoo naman mga kababayan dilubyo talaga. Lahat mga kababayan ultimo mga anak niya, di ba? Anong ginawa? Nakaw dito, nakaw doon. Grabe, di ba? Yung sa Iloilo, ganyan din. Nalundo, nakaw! Lahat nga ng mga halos na proyektong pinagmalaki nito, na ang pagmamalaki niya daan-daan na proyekto dahil build daw, mga kababayan. Matapos nun, yung build niya, mga kababayan, binalang Hindi na umabot ng build. Binalang. Ano yung build? Ano yung B? Ayun, bagsak. Oo. B, as in bagsak. Diba, Joseph Machete? Ako bata nyo. Build daw. Pero ang totoo, ang Pilipino ang nagbabayad ng buhay at dugo sa kapalpakan ni Duterte. Ayan kita nyo Diba? Bagsak lahat yung mga tulay na pinaggagawa niya. Tapos sigaw kayo na sigaw, Dutiti! Dutiti! Laho, di na natiga. Our beloved Boss Mike Severa.